Mga kapatid, nandito naman po tayo sa ating episode na Semana Santa. Naway makatulong ito sa pagnilay-nilay ninyo, sa pagdiwang ninyo ng Semana Santa, kahit po nasa bahay lang tayo nagdiriwang ng ating Semana Santa. So ngayon po, pakinggan niyo po ako ulit sa aking pagnilay-nilay sa Semana Santa. Ngayon po ay nasa Huwebes tayo, Huwebes Santo, Holy Thursday. Kagaya ng nasabi ko, ngayon po ay Holy Thursday o Huwebes Santo. Ang ibang pangalan ng Holy Thursday o Huwebes Santo is Maundy Thursday. Bakit nga ba tinatawag itong Maundy Thursday? Tinatawag itong Maundy Thursday dahil po from the Latin word mandatus, which means mandate, because today we commemorate the mandate of Christ. And we might ask, what is that mandate of Christ? The mandate to do this in memory of me. And today also, or tonight, we also, or marks also the beginning of what we call the Paschal Triduum. After the Last Supper Mass, we will begin the Triduum, and it will end on Saturday night on the Easter Vigil. Una sa lahat, ano po ba ang Paschal Triduum? It is the day, 3 days preparation before the Easter, when we really focus on the suffering, the death, and the resurrection of Christ. Tonight, we commemorate when Christ was arrested, when Christ was being interrogated, and tomorrow, the crucifixion of Christ and the death of Christ. And on Saturday evening, we will commemorate the resurrected Christ or the resurrection of Christ. Ngayon po, balikan natin yung sinasabi nating mandato o mandate. Ang mandate po ni Jesus, do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ano nga ba ang inaalala natin sa tuwing Huwebes Santo? Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin? Gusto ni Jesus na sa tuwing tayo ay nagdiwang ng Eucharistia o nagdiwang ng banal na hapunan o banal na bangkete, holy banquet of God, which is the Eucharist, na sana ay maalala natin si Kristo. Eucharist is Christ-centered, never a priest-centered. And we are being reminded today na sa pagsabi ni Jesus, do this in memory of me. Na sana isa itong paalala, una sa pare, na ang Eucharistia ay hindi nakasentro sa pare, kundi nakasentro kay Kristo. Minsan po, ang Eucharistia ay naging sentro na sa pare. Lahat ng galaw in-exaggerate. May mga dinadagdag ang iba. In respect with the creativity of the priest, wala akong question yan. Kaya nga lang, we should be strict to the mandate of Christ. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Para na rin sinasabi ni Kristo, ganito po ninyo gawin ang Eucharistia. Sa ganitong paraan ninyo gawin ang Eucharistia. And so we are being reminded as a priest who brings the Eucharist to the people na sana po ay magiging Christ-centered. Now, ngayon naintindihan natin kung bakit po ang Eucharistia ay sentro ng buhay ng Kristiyano. Dahil ito ang paraan natin upang maalala natin si Kristo. Sinusunod natin ang utos ni Kristo
Do this in memory of me. At dito din natin maintindihan kung ano itong Eucharistia, ano bang inaalala natin. Hindi lang po yung pagpakasakit ni Kristo, hindi lang yung pagkamatay ni Kristo, hindi lang yung pagkabuhay ni Kristo, kundi inaalala natin kung ano ang ibig sabihin ng Eucharistia sa buhay nating Kristiyano. Una po, ang mandate na ginawa ni Kristo sa ngayon is He instituted the Eucharist and He also ordained the disciple to be the first priest, to be the first sharer of the priesthood of Christ. Alam natin na dalawang klase ang priesthood. May tinatawag tayong common priesthood, may tinatawag din tayong ministerial priesthood. Ang ino-ordain ngayon ni Kristo are both the common priesthood and the ministerial priesthood. Pero binibigyan natin ng diin ang ministerial priesthood. Ano nga bang ibig sabihin ng pagkapari? Kahapon, we just renewed our promises as a priest. And it reminds us kung ano po ang pagpapari. Ang pagpapari was instituted by Christ hindi upang maging popular tayo, hindi upang gamitin natin para sisikat tayo. Ang pagpapari was instituted by Christ to continue His saving power, to continue what He said, do this in memory of me. Sa bawat pagbigay ng misa ng pare, inaalala po natin that we bring Christ to the people. Not just Christ, but the moment when Christ said, do this in memory of me. Every time we do the Eucharist, sa bawat pag-consecrate natin, we are bringing Christ to the people. Yan po ang laging alalahanin natin. Kaya it's a reminder also for us, priesthood, the ministerial priesthood, that our ministry is supposed to be for the people, not for our own selves. Na ang buhay ng pagpapari ay ang paglingkod sa tao, hindi pinaglilingkuran. Yes, there are times na iba't ibang ugali ang pare. Hindi natin mapagkailayan na may iba't ibang ugali ang mga pare. Pero sana ay maintindihan din ito ng mga tao that in spite of the mandate of Christ, kung anong dapat ang pagpapari, sana po ay maintindihan natin ang mga kahinaan ng pare. At ang mga pare, paalala din po ito na sana maalala natin na ang pagpapari, ang ating pagkapari, ang ating pagbahagi ng pagkapari ni Kristo, sana maalala natin na ito ay para sa paglingkod ng tao. The common priesthood, ano bang pinaalala po sa atin ng common priesthood? That the common priesthood would remind us kung anong identity natin bilang mga Kristiyano, na tayo ay pari, tayo ay propeta, tayo ay hari, at tayo ay hari, pari, at propeta. Na ano ba ang mga ito? Ito yung misyon na binigay sa atin nung tayo'y bininyagan. Pagka-propeta, pagka-pari, at pagka-hari. That we are being reminded that we are holy, belonging to God. We all belong to God by the virtue of our common priesthood. Na sa pamamagitan ng ating common priesthood, pinaalala sa atin ni Kristo na may tungkulin tayong magdasal, may tungkulin tayong maglingkod sa bawat isa. Yes, ang pari
is ordained to serve. Pero ang bawat isa din sa atin ay may katungkulan para paglingkuran ang bawat isa. Kung iisa lang ang maglilingkod, walang mangyari. Pero kung ang bawat isa ay magtutulungan sa paglingkod, then may mangyari at maging mabunga ang ating pananampalataya. Maging mabunga ang ating pagkakristyano. Lalong-lalong na po sa ngayon na coronavirus, may pagkakataon tayong maglingkod sa kapwa natin. Hindi lang magdadasal, hindi lang uupo at magdadasal, kundi may tungkulin tayo to go. Of course, we have to be careful and take the precautionary measures. Maglingkod sa kapwa natin sa pamamagitan ng pagtulong sa abot kaya nating matutulong. Instead of spreading fake news, spreading bad news, gawin natin ang maglingkod sa kapwa, tumulong sa kapwa, to remind them to be precautious about this virus, to remind them na hindi sila pinapabayaan, lalong-lalo na yung pakiramdam nila sila ay pinabayaan. And so, it is our great opportunity to serve them, to give them service. Remember, it's a mandate of Christ. Do this in remembrance of me. Na sa pagtanggap natin ng common priesthood, pinapaalala natin ang ating sarili na ito ay kautusan ni Kristo. At pinaalala din natin sa tao na hindi sila pinapabayaan ni Kristo dahil nandito si Kristo sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ang pangalawa, ang mandate ni Kristo na maglingkod. I come not to be served, but to serve. Ano yung sabi niya nung sila ay they're washing their feet? He also wash each other's feet. So ibig sabihin, pinapakita ni Kristo kung ano ang tunay na paglilingkod. Na ang tunay na paglilingkod ay pagbibigay halimbawa. Sabi niya siya ay guro, pero hinugasan niya ang bawat paa ng kanyang mga alagad. At ang kanilang mga alagad ay naghuhugasan din. Tayo ba, kaya ba nating hugasan ang mga paa ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagparamdam sa kanila ng pag-ibig ni Kristo? Sa pamamagitan ng pagparamdam sa kanila na nandyan ang Diyos at hindi tayo pinabayaan? O baka ibang paghuhugas ang ginagawa natin? Naghuhugas tayo dahil ayaw nating mag-involve, ayaw nating tumulong, ayaw nating maglingkod sa kapwa natin. But Christ washed our feet so that we would also wash each other's feet. Do this in remembrance of me. We are being reminded of the ministerial priesthood and the common priesthood. Second, service, the diaconia. Sabi nga ng instruction ng ordination, believe what you read, preach what you believe, and practice what you preach. And I think this is also for us all, na kung anong nababasa natin sa kasulatan, ating paniniwalaan, at kung ano ang ating pinaniniwalaan, ibabahagi natin ito sa iba sa pamamagitan ng pagsabuhay nito. At isa sa buhay kung ano ang pinipreach natin. Then, the Eucharist, na yan ang ibig sabihin ng Eucharistia, na pinaalalahanan tayo ng ating common priesthood and at the same time yung ministerial priesthood for the celebrant, at pinaalalahanan tayo ng tunay na paglilingkod na sa bawat pagdiriwang natin ng Eucharistia, tayo ay pinaalalahanan ni Kristo na alalahanin natin siya sa paglingkod sa kapwa. Alalahanin natin siya sa tuwing idadala natin si Kristo sa ating kapwa, and that is being a Eucharistic person.
na sa pagtanggap natin ng Eucharistia, tayo ay may tungkulin para ibigay din si Kristo doon sa mga hindi nakaramdam kay Kristo. Doon sa mga hindi naramdaman ang presensya ni Kristo. Sa ngayon na ang ibang dioceses ay walang pagkakataon na mag-communion, you do the spiritual communion. And as you do the spiritual communion, you always remember to bring also Christ sa ibang tao. Napakaswerte po natin dito sa Macau at binigyan tayo ng pagkakataong mag-communion. Sana hindi natin sayangin ang oras sa pag-communion na yan. And we are being encouraged na even if we only see the Mass or attend the Mass virtually or sa TV, ay sana we attend it with full attention and with full awareness of the sacredness of the Holy Mass. Na yan din ang pinaalala sa araw na to. That the mandate of Christ to do this in memory of Him, pinaalalahanan din tayo ng kabanalan, sacredness of the Holy Eucharist. Na unti-unti pong nawawala ang sacredness ng Eucharist. Ano po ang ginagawa natin sa tuwing papasok tayo sa simbahan? Imbis baga magdadasal, nagchichikahan tayo. Imbis baga magdadasal, ay kinukutsa o pinipintasan natin ang ibang mga nakikita natin sa simbahan. O di kaya pinagchichismisan natin ang kapitbahay natin, ang kapwa natin. Is this the way we remember Christ? That ang Eucharist is not the place where you talk to each other, but it's the place when you worship Christ. Do this in memory of me. Na sana sa pagdiriwang ng Eucharistia, hindi po natin sayangin ang pagkakataon, sayangin ang grasya ng Diyos. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataong to have Holy Communion. Let us not waste that opportunity, but grab that opportunity to receive Christ in the Holy Communion. Kaya po sa mga churchgoer dito sa Macau, meron tayong Holy Communion every Sunday, 11:15 to 11:30 a.m. at 6:15 p.m. to 6:30 p.m. At mamaya po, pagkatapos ng Last Supper Mass, meron tayong 9:30 to 9:45 p.m. At bukas po, pagkatapos ng Paraliturgy, 4:15 to 4:30 p.m. At sa Sabado, pagkatapos ng Easter Vigil, 9:30 to 9:45 p.m. Minsan po, marami tayong dahilan. Huwag nating kalimutan na bago tayo mag-communion, we have to attend or watch the televised Mass. Kahit naman po hindi sa amin na live, kahit po sa ibang mga simbahan na may nagla-live na, pero mas maganda na bilang pakikiisa sa simbahan, bilang pakikiisa dito sa atin, ay mag-attend or manood kayo ng live para mahanda kayo sa pagtanggap ni Kristo. Hindi lang yun parang nagtatanggap ka ng rasyon o parang nagtatanggap ka ng relief. Ang pag-Eucharistia o ang pag-communion ay isang banal, isang gawain na kung saan inaalala natin ang sabi ni Kristo, do this in memory of me. So yan po ang ating napagnilay-nilayan ngayong Monday, Thursday, Holy Thursday, tungkol sa Eucharistia, kung ano ba ang ipinaalala ng Eucharistia sa atin. Na ang Eucharistia ay nagpaalala sa atin ng ating common priesthood and ministerial priesthood. Nagpaalala sa atin ng paglilingkod at nagpaalala sa atin kung anong ibig sabihin ng Eucharistia
na ang Eucharistia ay nagbabahagi tayo kay Kristo at ipamahagi din natin si Kristo sa ating kapwa. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Maraming salamat po sa iyong pagtangkilik. Sana po itong maikling pagninilay-nilay na nabibigay natin sa araw na to naway makatulong sa inyo upang may baon kayo, may pagninilay-nilayan kayo habang nagdiriwang ng Paschal Triduum at habang nagdiriwang ng banal na simana o Simana Santa. Magandang araw po sa lahat at sa muli.